Rosalie, ano ang inaasahan sa second reading ng 2026 National Budget Bill? Alauna ng hapon ay magre-resume ang sesyon sa plenaryo ng Kamara. Target nga kasing isa lang para sa ikalawang pagbasa o second reading, yung House Bill number 4058 o yung panukalang pambansang pondo sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Ibig sabihin, isasagawa ang period of amendments ngayong araw. Inaasahang tatalakayin at muling pagdedebatihan ng mga kongresista sa plenaryo ang mga amendments o isinusulong ng mga individual na pagbabago sa 2026 National Budget Bill. Kabilang narito ang mga idinagdag sa mga partikular na ahensya ng pamahalaan. Gayon din ang isinusulong ng ilang miyembro ng minority bloc na tapyas pondo sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Muli ring bubusisiin ang alokasyon para sa unprogrammed appropriations o standby funds para sa mga partikular na proyekto na wala pang tukoy na pagkukuhanan ng pondo. Kabilang ang Akbayan Party List na nagsusulong na gawing zero ang allocation sa unprogrammed appropriations. Nanindigan si House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno na hindi sapat ang pasya ng House Budget Amendments Review Subcommittee na bawasan ng unprogrammed appropriations. Panawagan nito, itigil na mga palusot para mapilit lang ang unprogrammed appropriations. Kung kailangan anya ng dagdag pondo para sa loan obligations, may legal at malinaw na paraan sa pamamagitan ng supplemental budget. Kaugnay naman ng kalamidad at emergency na binabanggit ng Malacanang kaya kailangan pa rin ng unprogrammed appropriations, ayon kay Congressman Jokno, mayroon ng contingent fund na 13 billion pesos at calamity funds na 31 billion pesos. Dagdag pa nito, deserve ng taong bayan na malaman kung saan napupunta ang buwis kaya dapat i-zero na ang unprogrammed appropriations. Samantala, ayon naman kay House Appropriations Vice Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, hindi nga pwedeng ma-zero yung unprogrammed appropriations dahil kung merong mga tatamang kalamidad sa bansa, kailangan merong paghuhugutan ng pondo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.